Father Darwin, ready ka na po ba, Father? Sige, pag nag-start ka po, Father, mag-start na po ang time nyo. Sige po. Sige, start na tayo. Sige po. Kapatid, Bro Erwin de la Cruz, magandang gabi kapatid. At sa mga kapatid natin na nandito ngayon. So ang topic natin is one save, always save. So itong topic natin, pinatunayan mo na biblical at tinuturo po ito ni Kristo. Itong always, ano ba kahulugan nito? Parati po, no, sa Tagalog. Parate, walang putol. Ayun po ang pagkaintindi ko po, Father. Salamat po. Permanent, pwede rin pong permanent. Ginagamit mo po ang John chapter 3 verse 16. Whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So, kung hindi siya always, yung believe niya ay hindi always, maliligtas pa ba siya? Opo, ang sagot ko po, Father. Ito po ang paliwanag ko. I have 1 minute. Okay? Ang sabi po ng Biblia, Philippians 1:29, no? Yung faith natin ay gift from God. Ephesians 2:8-9, sinasabi rin doon, faith kasama sa grace and salvation, gift from God. So ang pananampalataya po ng Kristiyano, galing din po sa Diyos. Hindi po natin kaya i-manufacture yon sa sarili natin bilang mga makasalanan. Okay? Ngayon, dahil nga po dito pa tayo sa corrupted flesh, sabi nga ni Apostol Juan, no? Kung sino man magsabing hindi na siya nagkakasala, sinungaling siya, no? Minsan po talaga hindi tayo 100% yung faith natin, pero hindi po tayo binibitawan ng Panginoon. Patuloy niya po tayong hinahawakan, patuloy niya pong binabalik sa atin ang faith, binibigay ang faith, binibigay ang repentance. Hindi po tayo maaagaw ninuman sa kanyang mga kamay. Sa kanya po nanggagaling ang faith, hindi po sa ating mga sarili. Yun po ang sagot ko, Father. Thank you po. So, saan mababasa sa Biblia kung hindi always na mananampalataya siya ay maligtas pa rin? Saan Wala po. particular talata yun, bro? Dahil yun ang explanation mo sa specific na talata. Pero believes is always. Yung topic natin is one save is always saved. So dapat ang talata may always. So sabi mo, kahit hindi always na may pananampalataya siya, maligtas pa rin. Saan yun banda, bro, sa banal na kasulatan? Wala pong ganyan na verbatim kagaya po ng sinasabi niyo, Father, kasi yan po ay inyo na pong salita yan eh. No? Galing na sa iyo, bro. Taka lang po, I have 1 minute, Father. Okay. Pero, Father, meron pong talata na ang inevitable conclusion ay tayo po ay parating saved. Ano po yun? No? Ang sabi po ng Panginoon sa John 10:27-30, my sheep hear my voice, I know them and they follow me, I give them eternal life and they will never perish. No one can snatch them out of my hands and of the Father's hand. No one. Kaya hindi po tayo pwedeng maagaw ng sino man. Nasabi ko nga po kanina, Father, hindi po nanggagaling sa atin ang faith. Hindi po. Hindi po tayo ang nakakapag-maintain nun. Hindi rin po. Diyos po ang nagbibigay nun sa atin as a gift. At ang sabi ng Romans 11:29, no? For the gifts and the calling of God are irrevocable. Irrevocable. Next question, bro. Next question. Yun po ang sagot ko. Thank you. John chapter, susundan kita, bro. John chapter 10, ano yung talata mo? 27-30 po, Father. 27-30. Basahin natin, bro, ah. And then, dito ako magpatuloy na those who hears and believes Apo. shall have eternal life, di ba? Yes, Father. Yes po. Kahit hindi always siya makinig, kahit hindi siya always manampalataya, maliligtas pa rin siya. Hindi po kasi ganun ang meaning nun, Father. Kundi, ang meaning po nun, siya po ay sheep, kaya po siya nakikinig. Okay? Kasi po, siya ay sheep. Kaya nga po ang ginawang analogy, sheep. Kasi ang sheep po, no, kahit dito sa lupa, hindi yan makikinig sa ibang shepherd. Doon lang sa kanyang shepherd siya makikinig. Okay? Ganun din po ang mga pinili before the foundation of the world. Pag tinawag sila ng ebanghelyo, ni-regenerate sila ng Holy Spirit, sila po ay mananampalataya sapagkat ibibigay din sa kanila ng Diyos ang pananampalataya. Kaya po sila makikinig. Pero kung hindi po sila i-regenerate, hindi po sila i-born again, John 3:3 says,
Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Hindi niya po makikita ang Panginoong Jesucristo. Hindi niya maririnig ang Panginoong Jesucristo. Dahil Bro siya po Erwin, ay... objection Mr. Moderator. Okay po sa time. Yung tanong ko ay kung hindi siya makikinig, hindi always, ang topic natin is always saved. Once saved is always saved. So, sa talata mo, parang makonect itong topic natin, kung hindi siya always, yan ang topic natin. Kung hindi siya always makinig, kung hindi siya always mananampalataya, mas-save pa ba siya? Opo. Yes or no? Yes po. Yes or no? Yes. Kasi nga po, Father, ina-explain ko nga po, no? Hindi po yun ang ibig sabihin sa John 10 na kung hindi siya makinig, save pa ba siya? Kung makinig siya, save siya. Hindi po yun ang punto ng John 10. Ang punto po ng John 10:27, makikinig ang tupa kay Kristo kasi siya nga po ay tupa. Kasi nga po siya ay born again. At ang born again, sabi ng John 3:3, makakakita siya ng kaharian ng Panginoon. No? Next Kaya question, nga po bro. siya ay makikinig Next question. at So, mananampalataya. sunod na pa tanong dahil always, once saved is always saved. So, sunod na tanong dahil sabi mo, maliligtas pa rin kahit hindi always siya makikinig. So ngayon, kahit hindi mag-abide, maliligtas pa rin bro, kahit hindi mag-abide sa Panginoon. Hindi magpatuloy mag-abide, maliligtas pa rin. Ito po ang sagot ko, Father. Ano? Ang mga sheep po ay mag-a-abide. Okay? Bakit po? Kasi nga po sila ay born again. Ang sabi ng 1 John 2:27, okay? But the anointing which you have received from Him abides in you. Just as it has taught you, you will abide in Him. Kaya po mag-a-abide talaga ang tumanggap ng Holy Spirit. Sabi rin po ng Jeremiah 32:40, no? I will put my spirit to you. I will put the fear of me in you that you may not turn from me. Yun po ang feature ng New Covenant. Gumawa mismo ng paraan ang Diyos through the Holy Spirit para hawakan ang mga sheep, para sila ay sumunod sa sa Holy Spirit, para sila mag-abide kay Kristo dahil sila po ay may Holy Spirit sealed in them. Ephesians 1:13-14. Yun po ang So, sagot. sabi mo kanina bro na hindi tayo perfecto. So hindi lahat mag-abide. Merong mag-abide, meron ding hindi. Kapag sasabihin mo abide lahat, perfecto na tayo. Di ba? Di ba? Hindi po ganoon, Father. Okay? Kasi So meron po, hindi mag-abide. teka lang po, sasagot po muna ako. 1 minute po ako, Father. No. Hindi po kasi ganoon, Father. Hindi nga po sa atin nanggagaling, Father, ang pananampalataya. Hindi po nanggagaling sa atin yon. Hindi po natin kaya yung i-manufacture by ourselves because we are still in this corrupted flesh. Yung pananampalataya po ay bigay ng Diyos. Philippians 1:29, Ephesians 2:8-9. Kaya po tayo nag-a-abide kay Kristo, 1 John 2:27, because of the anointing, the Holy Spirit na ipinangako sa atin ng Panginoon. John 14:16. No? I will ask the Father and will give you another helper to be with you hanggang kailan? Forever. Forever pong mananatili ang Holy Spirit. Yun po ang dahilan kaya tayo nag-a-abide kay Kristo. Hindi dahil sa ating kakayahan, Father. Yun po ang Sabi mo, yung pananampalataya ay sa Diyos, hindi galing sa atin. Yes. Philippians 1:29 says, no, it has been granted unto you, no, not only to believe in Him, but to suffer for His sake. Okay? Malinaw. Yung ating pag-believe kay Kristo, grant ng Diyos. Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God. Gift po ang faith. Sabi sa John 6:65, unless the Father grants, no one can come to me, sabi ni Kristo. Yung coming po is equivalent or parallel to believing. Pag in-exegete po natin yung John 6. Yun po ang sagot ko. So therefore, yung belief natin ay galing sa Diyos lang, hindi galing sa atin. Yes. Pero yung talata mo, sabi ni Kristo, whoever believes in me. So hindi lang galing kay Kristo, galing din sa atin, di ba po? Hindi po ganon, Father. Kundi, ang Panginoon ay nagdedeklara, whoever believes, that is a reality. Whoever believes in me has eternal life. That is a reality.
It doesn't follow na ikaw, na manggagaling sa iyo yung believe. That is a reality. That is a declaration of fact. Kaya pero ang sabi ng Biblia, ang ating pananampalataya ay galing sa Diyos. Kaya nga po, salvation is of the Lord. Wala po tayong contribution, Father. Hindi po tayo naghahawak ng ating salvation. Kung tayo po ang maghahawak noon, siguradong maiwawala po natin yun dahil tayo po ay nasa corrupted flesh pa. Naglalaban pa po sa ating spiritual na kalagayan, sa ating spiritual life. Romans 7. Sunod na tanong. Sabi ni Apostle San Pablo na let us work for our salvation. So, sangayon ka ba diyan sa sinabi ni San Pablo? Opo, Father, sang-ayon na sang-ayon po ako. Pero hindi po yan nagtuturo na trabahuhin nyo ang kaligtasan nyo. Hindi po gano'n ibig sabihin. Pag binasa nyo po yan sa ang salita ng Diyos, sabihin nun, ipamuhay ninyo ang kaligtasang tinanggap ninyo. Yung po ang ibig sabihin ng workout. Para nagwa-workout ng muscle. Okay? Nandiyan na po yung muscle. Pero wino-workout natin. Nagwa-workout tayo. Pinapalaki natin siya. Yun din po ang pagiging saved. Ipinamumuhay po natin. Ine-exhort tayo ng Apostol Pablo. Ipamuhay ninyo ang inyong kaligtasang tinanggap. Yun po ang ibig sabihin nun. Hindi po para pagtrabahuhan natin ang kaligtasan. Hindi po yun ang ibig sabihin nun, Father. Salamat. So, mali na si San Pablo nito. Work out your own salvation with fear and trembling. Philippians chapter 12 verse 13. Ay, hindi Sino ang po. paniniwalaan namin? Ikaw sa San Pablo? Si San Pablo po, actually, hindi po siya mali. Kayo po ang mali. I'm sorry po, Father. I'm sorry to say that. Pero that is the reality. Bakit? Yung sabi ko nga po kanina, yung workout, hindi po work for. Magkaiba po yung workout sa work for. Yung workout, sabi nga po sa ang salita ng Diyos, ang ganda nga ng salin doon ipamuhay ninyo ang kaligtasang tinanggap ninyo. Sa ibang salin noon, no? Ano ba sabi? Yung ipamuhay ninyo ang inyong sariling pagkaligtas. Pagkaligtas. Ano ba ibig sabihin ng pagkaligtas? Tapos ka ng maligtas. Parang ganito, Father, para masama natin. Maghugas ka ng plato pagkakain mo. Di ba? Maghugas ka ng plato pagkatapos mong kumain. Ligtad, ganun din po dito. Pagkaligtas, ligtas ka na. Kaya ka nga nagwo-workout dahil ligtas ka na. Yun po ang ibig sabihin. Saan mababasa sa Biblia na yung sinabi mo, don't work out your salvation? Saan yun? Ay wala po kasi kukontrahin niya naman po yung sasabihin niya sa Philippians 2:12. Di po ba? Hindi po pwedeng ganun, no? Ang dapat po nating gawin, unawain na mabuti yung talata, no? Sabi po doon, work out, hindi po work for. Kahit po pag-aralan yung mabuti yan, Father, kung ano ibig sabihin ng workout versus work for. Hindi po work for ang nakasulat, workout. Pag tinignan niyo po sa verse 13, ano po ang sabi? For it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. Kasi Diyos din po pala ang nag-work sa atin, kaya tayo nag-work. Kaya nga po Ephesians 2:10, ang sabi ng Panginoon, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Hinanda po yun ng Diyos para ating lakaran. Yun po ang mga gagawin ng mga tupa na pinili niya before the foundation of the world. Mga ligtas. So, ngayon, sunod na tanong. Sabi mo na hindi kailangan ng cooperation natin. Pero bakit sa Mateo 7:21, not everyone who says to sorry me... po, hindi ko po narinig, Father. Ano Mateo chapter 7 verse 21. Okay. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. So, ang tanong bro, no? Bakit hindi sila naligtas? Nanampalataya naman sila sa Panginoon. Hindi po, Father. Bakit hindi sila naligtas na may pananampalataya naman sila sa Panginoon? Okay. Ang sagot ko po ito, Father, hindi po ako naniniwalang nanampalataya sila. Iba po yung nagsasabi ng Lord, Lord sa sumasampalataya. Meron pong mga tao nagpo-profess, Lord, Lord, pero hindi naman po sila sumasampalataya. Yun po ay mga false prophets. Nandun na rin po sa taas sa verse 15. False prophets po ang pinag-uusapan doon. Yun po ang pinatutungkulan ng verse 21. Na yung mga yon, mga lawless,
Makikita daw sila sa fruits kasi nga wala silang bunga, false prophet sila eh. Nagsasabi lang sila, Lord, Lord, hindi ba kami gumawa ng himala sa iyong pangalan? Pero ano sabi ng Panginoon sa kanila, Father? I never knew you. I never knew you. Hindi po sinabing, I don't know you anymore. Hindi ganun eh. I never. Bakit? Kilala po ng Diyos ang kanyang tupa. John 10:27, my sheep hear my voice, I know them. 2 Timothy 2:19, the Lord knows those who are His. Alam po ng Diyos, kilala niya po. Kaya nga Pero sa Next question. parang, Next ano? question. Lumampas ng 1 minuto. So, sunod na natanong kapatid. Therefore, itong sinasabi mo na once saved is always saved, ay hindi to contradictory ito sa Matthew chapter 7:37. Nakagawa nga sila ng milagro eh. Hindi po. Hindi pa ako tapos. Nag-proclaim sila sa salita ng Diyos. So, higit pa ito na nanampalataya eh. So, ang tanong, therefore, itong once saved is always saved, contrary po ito sa Matthew chapter 7 verse 21. Di ba po? Hindi po, Father, never. Kasi nga po, ang tinutukoy po ng Matthew 7 ay false prophets. Nandun po sa verse 15 sa taas. Nagsasabi nga sila ng Lord, Lord, gumawa kami ng himala sa inyong pangalan, pero hindi po totoo yun. Kasi nga po, false prophet sila. Kaya nga po sabi ng Panginoon sa kanila, I never knew you. Okay? So, ang totoo po, kilala ng Diyos ang Kanya. Kilala niya ang Kanyang tupa. John 10:27, my sheep hear my voice, I know them. Kilala po ng Diyos ang Kanyang tupa. Ito pong mga false prophets na nagsasabi lang na Lord, Lord, gumawa kami ng himala sa inyong pangalan, nagsisinungaling po yun. Kasi hindi naman po talaga sila sumasampalataya. Sila po ay false prophets. Wala po Saan silang mabasa sa talatang iyan, hindi sila sumasampalataya? implied po, Father. Kasi Walang nga po, mabasa. So, wala po. Walang Wala po. mababasa. Wala po mababasa. Implied. Wala. Bakit Next po? question na bro. Bro, next question. Wala. Ay, Wala ka sagot. Nagtanong na po siya eh. Oo, kasi sa rule natin, kung walang categorical, pause ko lang time, moderator kung walang categorical o hindi categorical question, walang sagot, kaagad, wala nang paliwanagan bro. Next question na bro. Categorical po ba doon, Mr. Moderator? Hindi. Sabi dito, kung walang sagot sa categorical o hindi categorical, next question. Hindi po. Hindi, kung hindi po categorical, dapat ko pong sagutin talaga yon. Kasi Hindi po, may mga tanong na hindi categorical. nag-agree po kasi kayo sa rule number 3. Baka na-misinterpret nyo lang po yan. Basahin ko po kung walang sagot sa categorical or meron ho ito or hindi categorical. Ibig mo So, sabihin, wala po kayong nabasa. Next question na po. Ganun. Ganun No, po no. lalabas. Lahat kailangan categorical. No. Categorical or hindi categorical. Basahin niyo po yung rules. Gusto niyo po Sige i-share. po. Ituloy na lang po natin, tapos i-ano nyo na lang. sunod na tanong Next bro, question, bro. sa Matthew chapter 25, the whole chapter. Opo. No? Yung mga hindi gumawa ng kabutihan ay kambing. Yung mga gumawa ng kabutihan ay mga kardero. Dahil hindi sila gumawa ng kabutihan, na doon sila sa apoy na walang hanggan. At itong gumawa ng kabutihan ay may eternal life. Ang tanong bro, sabi mo without cooperation, bakit kailangan pa sila gumawa? Nga sabi mo without cooperation, yung salvation. Sagot po. Kasi po, Father, hindi naman po nire-require yung gawa sa salvation. Hindi, kagaya ng pagka-frame ng tanong nyo, parang ang implication nun, kailangan requirement ang gawa sa salvation. Hindi po ganun ang tinuturo ng Matthew 25. Kagaya nga po ng pagka-explain ko, sila po ay mga tupa, nag-inherit. Yung nag-inherit po sila dahil sila po ay anak. At sila po ay pinili na before the foundation of the world, Ephesians 1. Kaya naman sila gumagawa ng good works dahil po sila ay sumasampalataya. Sila po ay tupa. Bunga po ng pananampalataya nila yon. Yung mga hindi naman po sumasampalataya, wala talagang fruits yun. Pero minsan may gawa sila pero it cannot please God because wala silang faith. Without faith, Saan it is impossible mababasa? to please God. Bro, saan mabasa sa Matthew 25 na wala silang faith? Na Ayun tinatawag, saan mababasa na wala silang pananampalataya? Sa'yo lang ba yan or nandyan yan sa Matthew chapter 25? Clarification po, Mr. Moderator. Sige. Anong Ano clarification? po doon ang tinatanong ni Father? Para lang po malinaw, no? Matthew Kasi 25, yung goat, sabi yung mo, goat po ba? Yung goat Oo. po ba Teka tinutukoy lang. niya, Father?
Teka lang, Yung goat po ba? teka lang, Yung bro. goat Teka po. lang. Yung Sige, goat. Okay, sige, teka sige. lang, bro. Yeah. Father Darwin, pakiulit po yung tanong nyo para po ma-clarify natin yung tanong at masagot po ni Pastor Erwin. Pakiulit po, Father Darwin. So, sa Mateo 25, malinaw na malinaw, kilala nila si Kristo. Panginoon, Panginoon. Oh, at hindi sila naligtas. Kung totoo itong one save is always saved, dapat maligtas itong Mateo 25. So, ang tanong ko, so, mababasa ba sa Biblia na yung mga kambing ay hindi na nampalataya sa Diyos? Sa talatang iyan? Nababasa ba? Clarification po, Mr. Moderator. Father, ano po yung verse na tinutukoy nyo na Yung sabi 25. nilang Panginoon, Panginoon? Matthew 25. Anong verse po? Anong verse doon? Yung sinabi Hindi niyo sabi pong niya. tumatawag sila ng Panginoon. Hindi. Sa Matthew 25 na tayo. Oo nga Sabi, po. Anong verse po doon? kailan ka ba Kasi Panginoon? Sa Matthew, the whole 31? chapter na yan. Sabi, 31 po? kailan 25? Okay po. Ikat mo na yung, verse 31. ano, Verse ikat mo na 31. yung, ano natin. Sabi niya, Okay. Panginoon, kailan ka ba? Tumatawag sila na Panginoon. Yeah, okay. No. Sige po, nakita ko na. Opo. So, kung sasabihin mo na wala silang pananampalataya, kung may pananampalataya sila, itong one save is always save, hindi to totoo. Kung sasabihin mo din na wala silang pananampalataya, saan mabasa na wala silang pananampalataya? Dahil nung unang teksto mo, wala kang mabasa, personal interpretation mo lang. So ngayon, sa Mateo 25, saan mababasa na itong mga kambing walang pananampalataya sa Panginoon? Clarification, Mr. Moderator. Medyo dalawa na ata yung narinig kong tanong. Ang sasagutin ko lang po yung dulo, para lang po marinaw. Yung dulo. Dulo lang po Okay, muna. sige. Pwede. Sige. Saan 1 mababasa minute. na wala silang pananampalataya? Hindi po mababasa verbatim. Okay? Okay, Pero so po, wala ka mali- pong sagot doon kung saan mababasa, no? So Hindi, tatakbo po hindi tayo po, sa rule number 3. Hindi po. Kung walang sagot ng hindi categorical, next question agad ho. Hindi po, So consider saan po ang yan tanong next niya, question hindi po. categorical, Mr. Moderator. Categorical Tanong niya or saan? hindi categorical. My goodness. Pwede ko i-share dito yung Father, yung ba ang rules. parang naguguluhan ata si Brother Fred doon sa natin, sa rules. Kasi nakalagay wala na dito tayong sa masasagot rules. pagka ganyan. Hmm. Wala na ho Sige. tayong masasagot pagka ganyan lang rules. Hindi kasi wala kang maisagot, wala kang mabasa, ibig sabihin wala kang sagot. So next question po 'yun. Hindi po. Kasi sabi mo nga ang tanong mo dun sa dulo kung saan mababasa. So yung sagot mo is wala. So next question po. Wala mababasa. Hindi na po Okay. pwede mag-explain. Sunod na. Hindi na po Next pwede question po. Teka lang po, Father. Hindi na po pwede mag-explain, Mr. Moderator? Umagrig po kasi kayo dito sa rules na binasa ko eh. So, yun po, bago po kasi sinend ko po sa GC tong rules na to, Hindi ko rin kung po kasi mayroon ang kayong rule na yan eh. Hindi ko rin po maintindihan yung rule na yan. Di bali po, okay, sige sige. po, Father. Next question, Next question bro. po, Father. So sabi mo kanina, kahit magkasala, maligtas. Totoo ba yan? Objection, Mr. Moderator. Okay, objection, bro. Actually, wala po akong sinabing ganun. Kahit magkasala ka, ligtas ka, wala po akong sinabing ganun na verbatim. So, anong sabi mo? Baka na misread lang ako ni Father. Ang sinabi sige, ko po, tayo po ay nananatiling makasalanan. Okay. 1 John 1:8. Pero bagamat tayo nagkakasala, tayo po ay patuloy na nalilinis sa ating May kasalanan. Yan po ang counter aking- objection. May counter objection yata si Father Darwin. Ang counter objection mo, bro, Father? May counter ka or nag-next question ka na lang? Dahil hindi niya sinasabi na kahit magkasala, maligtas pa rin. Hindi po ganun okay, ang pagkasabi ko. So, Okay, sige. hindi yun. Wait lang po So, moderator's time po para sa pagsasaayos ng debating ito at sa ating magmo-moderate lang po muna ako sa inyo. So, may objection po at may counter si Father Darwin. So, ang mangyayari nito is nagka-objection siya dahil hindi siya sinabi. Siguro, Father Darwin, paki-refresh yung tanong mo, Father, para linya niya yung isasagot niya, Father. Paki-refresh po. Tapos tuloy natin yung time. So, sunod na tanong, bro. Dahil sabi mo, one save is always save. No? At paano itong mga, dahil wala kang talata na sinasabi na itong kambing, itong mga fake na mga prophet, meron ka bang talata, bro, na nagsasabi na wala silang pananampalataya? Meron, wala? Itong mga kambing, walang pananampalataya. Meron Itong po. mga faith. Meron po, Okay, Father. Meron pala. po. Pero,
hindi po verbatim kagaya ng sinasabi nyo na yan. Kundi, sabi ko nga po kanina sa Matthew 7, kung uunawain natin mabuti, sila po ay false prophets. Paano po magkakaroon ng pananampalataya ang false prophets? False prophets nga po sila. So, yun po ay definitely the logical conclusion of the verse. Kaya nga po sila, so nagsasalita lang sila ng Lord, Lord. Pero totoo, false prophet sila. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila na nakakabasa ng puso ng tao, I never knew you. Kasi alam ng Panginoon na wala silang pananampalataya. Ang sabi ng Panginoon sa John 2, sa pinakadulo, verse 26 ata yon, nababasa niya ang puso ng tao. Alam niya, nababasa po yun ng Diyos. Kilala niya kung sino ang kanya. 2 Timothy 2. So, natanong bro, sabi mo faith alone kanina faith alone. So enough na yung mga faith ng ng mga fake false prophet dahil faith alone din sila Anong kaibahin sa inyo? Opo, yung mga false prophets po, yes, faith alone din po 'yun. Bakit po? Malinaw po kasi 'yun sa Hebrews 11. By faith Abraham, by Moses by faith, Sarah by faith, puro by faith lang po 'yun. Ang sabi po ng Jonah 2:9, salvation is of the Lord. Sabi po ng Habakkuk, nalimutan ko lang po, no? The righteous will live by faith. So even sa Old Testament, Father, ay ang salvation is by faith through the coming Savior. No? Sumasampalataya na sila doon sa coming Savior. Bagamat hindi pa nila nauunawaan ng husto, pero sumasampalataya na sila. Doon po sila naligtas. Genesis 15:6, okay? Abraham believed and it was counted to him as righteousness. Kay Abraham pa lang po faith na. So faith alone po ang salvation. Pero ang faith na yon, it's not alone. Talagang mamumunga po yun ng good works. Next question, bro. Okay, yun po ang sagot po. So saan mababasa sa Biblia na nagturo ang mga apostolit na faith alone? Doon po sa Romans 1:16-17. Ang sabi po doon 1:16. sa Salin 16:17 po. Romans 1:17. Okay? The gospel reveals the righteousness of God that comes by faith from start to finish. As it is written, the righteous shall live by faith. So that is faith alone. Sa Romans 4 po, ang sabi, Abraham believed God and it was counted to him as righteousness. If it is by works, he has something to boast about, but not before God. That's why he is saved because of his faith, not because of his works. Kaya nga po, salvation is justification by faith alone in Christ. Yun po. Bro Erwin, dinagdagan mo ng alone Dinagdagan mo yung talata dito, Roma chapter 1 verse 17. Bakit mo dinagdagan ng alone? Opo, hindi ko po naman dinagdagan, kundi yun lang po ang talagang logical conclusion ng talata. Kasi sabi po nga doon, by faith, from start to finish. So, ibig po sabihin nun, faith alone po ang logical conclusion nun. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya mula sa umpisa hanggang sa dulo. Faith alone. For salvation. But, sabi ko nga po kanina, Father, yung totoong saving faith na yon, mamumunga po yon ng good works. Yun po ay bunga na lang. Hindi po yun ground ng ating salvation. Yun po ay fruits ng ating salvation. So, aminin mo ngayon na walang term na faith alone sa Bible? Yes or no? Ay, meron po. Saan? On the negative. Okay, James 2:24. James 2:24. Sabi po doon, not justified not by faith alone. Okay, pero ito po ang difference. Yung James 2:24, hindi po yun about justification in the sight of God. Kundi yun po ay vindication of one's saving faith in the sight of men. Ang context po noon nasa verse 18. Sabi ni Santiago, show me my faith, I will show you my faith by my good works. Show me your faith by your works, and I will show you my faith by my works. Show me, magpakitaan tayo. Sabi niya sa verse 10, verse 12, so speak and so act. Hindi lang pwedeng basta magsalita ka lang. Kailangan makita rin yung gawa para mapatunayan mo sa iyong kapwa. Bakit? Hindi naman nakikita ng kapwa yung puso mo Hindi niya nakikita yon. Ang nakikita lang ng kapwa yung labas. Pero ang Diyos, alam niya.
Alam niya ang laman ng puso mo dahil in the first place, siya ang naglagay sa iyo ng faith. Siya ang nagbigay sa iyo ng faith as a Next gift. question, bro. Next Thank you. question. Sunod na tanong, itong James chapter 2 verse 24. Not by faith alone, contrary po ito sa position mo. Sabi mo faith alone, contrary po ito. Sabi, kinukuot mo ito. Mabasa natin yung contrary sa'yo. So bakit ka nagpatuloy na contrary naman itong talatang itong i-quote mo, James chapter 2 verse 24. You see that a man is justified by works and not by faith alone. So, ang tanong ko, bakit kinukontra mo itong talatang ito? Ay, hindi ko po kinokontra, Father. Kundi, pinapaliwanag ko po na yan po ay hindi tungkol sa salvation. Hindi po yan justification in the sight of God. Yung pong justification in the sight of God, nasa Romans 3:20, no? By the works of the law, no flesh shall be justified in His sight. Yun po ang judicial justification, yun po ang salvation. Pero yan pong nasa James 2:24, yan po ay vindication or justification in the sight of men. In the sight of men po yan, hindi po yan para sa Diyos, para sa tao. Kaya nga po ang context niyan, verse 18, show me your faith and I'll show you my faith. Yun po ang ibig sabihin niyan, Father. Hindi po yan tungkol sa justification before God. Yun po ang sagot ko. Sabi mo, Ganito po yan, Father. Yung pong sinasabi niya ay dead faith. Sabi ko nga po kanina, kung ang tao nagpo-profess lang na siya may pananampalataya, pero talagang wala tayong makitang fruit sa kanya. Wala siyang works of love. Okay? Yun po ay hindi saving faith. Yun po ay dead faith. Yun din po sinasabi ni James. No? Kung walang works, that is dead. It cannot save you. Hindi talaga makakapag-save po yung dead faith. Okay? Ang totoong saving faith ay na active. Verse 22. Nandyan. Active, buhay. Yun po, nakakita po dahil buhay dahil gumagawa siya. Kagaya na ipinakita ni Abraham nung inoffer niya si Isaac sa verse 21. Yun po ang totoong saving faith. May bunga. Yes, next question po. so, itong faith alone, example ba ito sa dead faith? Walang gawa faith alone. Di ba? Example po. Kasali Apo. ba kayo sa dead faith? Ay, hindi po Di ba po? kami Hindi po kasali kasali. doon at hindi po yun faith alone. Hindi po yun faith alone na kagaya na sinasabi namin sa justification. Yan pong sinasabi ni James John ay wala siyang works, wala siyang fruits of works. Dead faith. Yun po ang ibig sabihin, yun po ang exact term, dead faith. Kasi nga po patay. Hindi po saving faith yun. Kasi hindi po talaga siya faith in the first place. Peking faith po siya. Nagsasabi lang sa bibig, pero wala naman talaga sa puso. Kaya nga wala siyang maipakitang gawa. Kaya hindi po talaga makakapagligtas yun, Father. Ang makakapagligtas, yung totoong saving faith na nakikita ng tao na namumunga. Although hindi rin po perfect, Father. Hindi rin po perfect. Kaya ang ating ground of salvation ay hindi po sa gawa. By faith alone in Christ. Dahil siya po ang naka-perfect. Kine-credit lang po sa atin yon. By faith sa Kanya. So ano ba ang hahatulan base sa banal na kasulatan bro sa pagbalik ni Kristo? Ang atin bang gawa o ating faith? Base sa Biblia. Base po sa Biblia, ang hatol po para sa mga Kristiyano ay judgment seat of Christ. Yung ating pong mga gawa na ginawa sa laman. Upang tayo po ay bigyan nga po ng reward, Father. Hindi po para tayo i-condemn. Kasi nga po, sabi ko nga po sa presentation, yung ating pong mga service sa Panginoon, meron po yung kaakibat na reward pagdating niya. Pero hindi po yun pareho sa eternal life. Ang eternal life po, malinaw. Ephesians 2:8-9, Titus 3:5, 2 Timothy 1:9, wala pong kasamang works. Only by faith. Okay? So, magkaiba po ang eternal life sa reward. Sunod, kung hindi siya mag-endure, maliligtas ba siya? Yes or no? Clarification, Mr. Moderator. Okay. Pwede po Sige, bang malaman lang kung anong verse yung tinutukoy ni Father? Kasi wala siyang binigay na verse no? Kaya medyo wala akong reference nung ginagamit niya. Pwede po bang Well, malaman? sabi mo dito, always dapat mag-endure. Wala po kayong verse na Once gagamitin, saved, Father. Once saved, always saved. So kahit hindi siya mag-endure, maligtas pa rin?
Mr. Moderator, can you Nandito ako rule sa that ano out? sa topic mo eh. Teka lang po. Clarify ko lang po kung may Moderator po. verse ba siya Okay. o wala. Kung wala, So, sasagutin ko na po. So nagtatanong siya bro dun sa topic bro. So wala siyang sinabi Topic, dun sa verse. Sige, sige. Oh, wala po One sa topic. Okay. At least Is klaro lang po always. kasi gusto kong sagutin ng tama. Okay, sige Wait po, lang. Father, One pakiulit po. Always save. Okay. So, yung tanong ko kanina na kapag hindi siya magpatuloy, maliligtas pa ba? Sabi mo kanina, yes, di ba? Hindi po, wala pa ako kasi nasabi. Kundi, kinlaro ko po kung anong verse yung ginagamit nyo dyan sa tanong nyo. Kanina, di ba kanina, sa unang tanong ko, kung hindi siya magpatuloy sa pananampalataya, maliligtas pa rin. Ay, hindi po ganun ang pagkaka-frame ng tanong kanina, Father. Yung unang tanong ko, kanina. Hindi po. Ang una po niyang tanong sa akin, no, yung bang faith ay kung wala na siyang faith. Ang sinagot ko po doon, ang faith po hindi nanggagaling sa atin, bigay po 'yun ng Diyos. Yun Ano po ang basa sinagot ko. na galing Yung sa ngayon Diyos naman yung po ang faith? tanong nyo, endurance. Bro. Iba naman po Bro. 'yun eh. Saan mabasa sa Biblia? Dahil nakita ko, puro opinion mo yung mga sinasabi mo eh. Kung tatanungin kita, Mateo City 21, saan mabasa? Wala. Na may pananampalataya sila. So ngayon, ang tanong ko, gusto ko galing sa Biblia. Saan mabasa sa Biblia na kahit hindi magpatuloy, always, isa lang, one save, always save. Saan mabasa ba ito sa Biblia? One save, always save. Clarification din sa moderator. Kasi ang una ko nadinig, saan mababasa ang Biblia Hindi, bro. kung hindi magpatuloy? Tapos naging one save, always save. Ano po doon sa dalawang yon? So, yung pangalawa. Yung one save, always save. Okay. Mm. Okay. Ang sagot ko po, Father, wala po kasi title po yan ng doktrina. Okay, wala bro. Next question Title bro. po kasi yan. Wala siyang masagot. Okay, next So, question. Aaminin mo itong title o doktrina ninyo, wala ito sa Biblia? Yes, yung title po. Kagaya rin po ng Trinity, wala rin po sa Biblia yung Salamat. Trinity. Oo. Yung purgatory niya, wala rin po sa Biblia yung purgatory. Umabot ka sa ano eh. Hindi, ibig sabihin po, inahalin tulad Lumabas ka na sa Father. topic. Teka lang bro. Teka lang. Moderator's time. Nasa rules lang ako, pinatutupad ko lang yung rules bro, no? Out of topic is not accepted bro. So, Hindi po, next nag-explain question lang po. Father. Parallel lang po yun, parallel lang. Sunod. Kahit nagkasala bro, makapasok sa kaharian sa langit? Yes or no? Opo, bakit po? Kasi parati po nakataklob ang perfect righteousness ng Panginoong Jesucristo sa mga ligtas. Ang basis po ng kanyang salvation, hindi sa kanyang righteousness. Kaya nga po sabi ng Titus, no? Not a righteousness of my own, Philippians 3 po pala, no? Not a righteousness of my own that comes from the law. Okay? Kundi the righteousness that comes by faith, Philippians 3:12. Okay? Doon po, yun po ang basis sa salvation, hindi po yung kanyang righteousness. Nagkakasala pa ho kasi tayong mga Kristiyano dahil nga po tayo nasa laman pa. 1 John 1:8, 1 John 1:10. Mr. So, Sorry, nabutan ng time. salamat bro. Salamat bro. Salamat po, Father.